Isang pinagpalang hapon po sa inyong lahat. Ayan, dito muli tayo sa ating Bible study tuwing hapon. Bago tayo mag-start, inaanyayahan ko po ang bawat isa na yumuko at tayo po ay manalangin. Samahan niyo po akong manalangin sa oras na ito. Hallelujah. Panginoon, nagpapasalamat kami, Panginoon, sa hapong ito. Salamat, Panginoon, sa mga ituturo mo sa amin. Salamat, Panginoon, sa mga magpapaalala sa amin na salita mo sa oras na ito. Dalangin namin, Panginoon, anuman ang mapakinggan namin sa oras na ito, Lord, magsilbing aral ito sa amin at magbigay encouragement ito sa amin, Panginoon. Patuloy ka na kumilos, patuloy ka na manguna sa gawain ito, Panginoon. Sa ilang po namin ipinagkakatiwala ang gawain ito, Panginoon, at salamat, O Diyos, pinupuri ka namin, pinasalamatan sa pangalan ng aming Panginoong Sus. Amen, amen. Ayan, magandang hapon pong muli sa inyong lahat. Kahapon po ay nag-start po tayo doon sa panibagong topic po natin na pinasimulan po ni Pastora AC. Ang title po ng pinag-aaralan po natin yung sabi po niya, 5 Truths to Remember When You Need Hope. Ayan, napakaganda po ng ating topic. Pag sinabi po kasing hope, ito po yung pag-asa. Alam nyo po, tayong mga Kristiyano ay punong-puno ng pag-asa. Kasi ang Diyos na ang Diyos na pinaglilingkuran natin ay hindi nawawalan ng pag-asa. Kaya sa atin, hindi tayo mawawalan ng pag-asa kasi yung Diyos na pinaglilingkuran natin patuloy na nagsusupply ng pag-asa sa atin. Amin po, kaya pakitapik naman yung katabi or pakisabi sa katabi, huwag kang mawawalan ng pag-asa. Dumadating man yung panghihina pero huwag kang mawawalan ng pag-asa. Tuloy lang, pakisabi sa katabi. Amin po. Ayan, katulad po ng sinabi ni Pastora AC kahapon na lahat tayong mga Kristiyano or minsan darating sa ministry po natin na yung pag-asa ay minsan nawawala or minsan nawawalan tayo ng pag-asa, parang ganyan. Kasi minsan hindi natin nakikita yung mga bagay na resulta na ginagawa natin, parang walang bunga doon sa ginagawa natin. Kaya minsan dumarating sa time na nawawalan tayo ng pag-asa or doon sa mga pinagpipray natin, kaya minsan nawawalan lang tayo ng pag-asa na manalangin, nawawalan tayo ng pag-asa na ganito kasi doon sa pinagpipray natin ay hindi nakukuha yung sagot. O, amin po. Kaya minsan itinuturo sa atin na kumbaga, anuman ang dumating, makuha man natin or hindi, ang isang bagay na dapat natin gawin ay yung magpasalamat sa Kanya, nagpapasalamat pa din. Amin po, tinuturuan tayo na kahit hindi pa natin nakukuha yung pinagpipray natin, nagpapasalamat tayo sa Kanya. Amin po, kaya minsan dumarating sa nagsi-self-pity na lang, or dumarating sa time na napanghihinaan na yung isang Kristiyano kasi dahil doon sa hindi niya nakikita yung resulta na sa ginagawa niya. Kaya minsan dumarating sa time na kumbaga yung mga Kristiyano ay lumalayo na sa Panginoon kasi hindi nasasagot yung panalangin. At ang isang sabi nga ni Pastor Boy, ang isang yung bang mabilis na makapagpawala sa isang Kristiyano ay yung hindi nasasagot yung panalangin. Amin po. Although kumbaga minsan yung bang mapanghihinaan talaga, pero isang advice ng Panginoong Sus na huwag kang mawalan ng pag-asa. Kundi dapat masagot man or makuha yung pinagpipray, ang isang bagay na dapat natin gawin or ugali ng isang Kristiyano ay yung nagpapasalamat pa rin or yung nagpapatuloy pa din. Kaya minsan napanghihinaan kasi hindi nakukuha yung pinagpipray. Parang minsan iisipin natin, kumbaga, kasi kung malalim tayo na isang Kristiyano, mananampalataya, at kung alam natin yung salita ng Diyos, baka may purpose pa ba kaya hindi pa ibinibigay ng Panginoong Sus yung pinagpipray. Huwag muna natin tignan yung resulta, tignan natin kung paano pa tayo makapagtanim or paano pa natin magampanan yung pinapagawa ng Panginoong Sus. Kasi yung iba, ang gusto agad yung resulta.
Kaya minsan madaling mawalan ng pag-asa, minsan kumbaga nagsi-self-pity na lang na walang nangyayari sa ginagawa ko, kumbaga wala akong nadadala sa simbahan, parang napanghihinaan na ng loob dahil nandun sa mga bagay na yun. Kumbaga sa atin, para hindi pa tayo mapanghinaan, kumbaga ang isang bagay na dapat natin gawin, paano natin mapaglingkuran pa ng maganda, maayos ang Panginoong Sus. Actually sa totoo silang yung mga pinagpipray, hindi naman nakakalimutan ng Panginoong Sus. At kumbaga sa ginagawa natin, hindi ako naniniwala na walang ginagawa ang Diyos. Amin po. At kumbaga wala tayong nagagawa. Amin po. Kaya dumadaan tayo sa mga bagay na pagsubok kasi may nangyayari. Amin po. Kaya sa atin, kumbaga maging malakas lang, maging matapang lang. Huwag tayong mapanghinaan ng loob kung dumarating man sa buhay natin yung mga pagsubok na ganito. Maging malakas lang. Amen po. Turuan natin yung sarili natin na maging malakas. Turuan natin yung sarili natin yung maging matibay. At turuan natin yung sarili natin na kung paano mapamasunod ng mas maayos, na mas mabuti ang ating Panginoong Sus. At yung mga bagay na yung mga tingin natin wala nang nangyayari, makikita natin diyan may mangyayari. Amin po. Kumbaga, makita man natin or hindi yung ginagawa natin, patuloy pa rin tayong nagpapasalamat sa Kanya. Amin po. Kaya tayong mga anak ng Diyos, tayong mga anak niya, meron tayong kasiguraduhan na makukuha natin yung mga bagay na inaasahan natin. Amin po. Kasi anak tayo. Parang sa mga may di ba, may mga anak, pag lumapit yung anak doon sa magulang, may kasiguraduhan talaga na yung hinihingi ng anak, makukuha niya kasi dahilan sa anak niya. Parang ganon din tayo sa harapan ng Panginoong Sus. Meron tayong kasiguraduhan doon sa pinagpipray natin, doon sa inaasahan natin ay matatanggap natin kasi bakit anak niya tayo at Panginoon natin siya. At hindi tayo mapapalya doon sa mga bagay na inaasahan natin. Hindi tayo mapapalya doon sa mga bagay na gusto natin. Amin po. Ang Diyos ay tinuturuan niya tayo na mas lalo pang sumunod sa Kanya kasi sa paglilingkod sa Panginoong Sus ay may kasiguraduhan na magiging masagana tayo, may kasiguraduhan na magiging matagumpay tayo, at may kasiguraduhan na magiging mas aangat pa yung mga anak niya. Amin po. Ito naman po yung number 2 po na pag-aaralan po natin. Yung number 2 po, ang sabi niya, God has allowed your circumstances for your good and His glory. Ayan. Dito po yan sa Romans chapter 8 verse 28 to 29. Kung may Bible po tayo, makipagbukasan po kayo sa akin. Ang sabi po niya, alam nating sa lahat ng bagay, ang Diyos ay gumagawang kasama ang mga nagmamahal sa Kanya. Ang mga tinawag ayon sa Kanyang panukala, sa kanilang ikakabuti. Verse 29, ang sabi niya, sapagkat sa mulapay alam na ng Diyos kung sino ang sa Kanya. Ang mga ito'y itinalaga niyang maging tulad ng Kanyang anak, at sa gayon, naging panganay natin siya. Amin po. Napakaganda po ng kanyang mga salita. Mayroon po akong ikukwento bago tayo magpatuloy. Mayroon pong isang yung bang tatay na inutusan yung anak niya. Inutusan yung anak niya na bumili sa tindahan. Yung bata ay maliit pa lang. Yung bata, kumbaga, kinuha niya yung pambili para bumili sa tindahan. Ngayon, nung nakuha niya na yung pera ng bata, kumbaga, nakatayo pa lang, parang ganyan. Nakatayo pa lang, naglalakad-lakad, ganyan. Parang nababalisa, parang ganyan. Ngayon, yung nanay, nakita niya yung anak niya, parang balisa, parang ganyan. Kumbaga, parang hindi mapakali, lakad ng lakad. Ngayon, ang ginawa ng nanay, lumapit siya sa kanyang anak. Sabi niya, tinanong niya, anak, anong nangyayari sa'yo? Bakit kanina pa kita nakikitang palakad-lakad, parang balisa ka? May problema ba? Sabi nung magulang. Ang sabi nung anak,
Nanay, sabi niya, inutusan po kasi ako ng tatay na bumili sa tindahan. Hindi naman dahilan sa ayaw kong sumunod, kundi gusto ko. Ang gusto ko lang, sabi nung anak, ay yung sa pagpunta ko doon sa tindahan at sa pag-uwi ko, gusto ko po nakatingin po kayo sa akin, sabi nung anak. Ganun ba, sabi nung nanay. Ang ginawa nung nanay, hinawakan niya yung braso, yung kamay nung anak. Sabi niya, anak, hindi lang sa titignan kita, kundi sasamahan kita sa pagpunta, sa pagbili hanggang sa pag-uwi. Amin po, minsan inaalaw ng Diyos na matakot tayo. Na maramdaman natin yung takot kasi para mas ma-realize natin or makita natin na kasama natin siya. Minsan doon sa ministry, mararamdaman natin yung takot. Mararamdaman natin yung pangamba. Para minsan makita natin kung gaano kahalaga yung ministry na pinagkatiwala ng Panginoong sa atin, at para makita natin na doon sa ministry, makita natin nakasama natin ang Diyos. Natural na minsan makaramdam tayo ng takot. Sino bang hindi nakakaramdam? Mararamdaman natin. Lalong-lalo na pag nag-iisa tayo doon sa field. No, 'di ba dito pa po sa church natin, minsan pag i-deploy nag-iisa lang. Sino bang hindi mararamdaman ng takot? Pero minsan mas maganda na parang mag-isa ka minsan, kasi para minsan makita mo kung gaano kahalaga yung ministry na pinagkatiwala sa'yo. Minsan mararamdaman mo yung takot, pero makikita mo yung halaga. Makikita mo yung, kumbaga, makikita mo na ang Diyos yung kikilos doon sa ministry. Inaalaw minsan na minsan mag-isa tayo. Inaalaw na minsan ng Diyos na minsan maka-encounter tayo ng mga bagay doon sa ministry natin na mga problema. Minsan inaalaw ng Diyos yan para minsan makita natin na ang Diyos ang kikilos doon sa bagay na yan. Actually, hindi tayo nag-iisa doon sa ministry. Minsan sa pag-share natin, minsan inaalaw ng Panginoong Sus na minsan may mga maririnig tayo na hindi maganda. Minsan sasabihin, ay asset lang yan, ganyan. Kumbaga, ay nangunguha ng bata yan. Minsan inaalaw ng Panginoong Sus yan para makita natin na doon sa sitwasyon na yan ay si Jesus yung kikilos. Hindi niya tayo pababayaan. Minsan sa pag-share natin, marami tayong mararanasan na hindi maganda. Minsan inaalaw ng Diyos yan kasi para makita natin na kasama natin siya. Alam niyo po, naalala ko lang nung na-assign ako sa isang outreach, habang nagsishare kami, isingit ko lang itong kwento. Na-assign ako sa isang outreach. Kumbaga, nung may nasharean kaming nanay, ganyan, pinapasok kami sa bahay po nila. Habang nagsishare po kaming ganyan, napatanggap na ipag-pray hanggang sa in-invite namin. Habang nagkukwentuhan po kami, biglang dumating yung anak. Di kami naman po manggagawa, binati namin, magandang umaga po, hindi ko na po alam kung anong magandang umaga po, ganyan, sabi po namin doon sa anak nung nasesharean namin. Aba, yung anak hindi kami pinansin, parang makikita mo na yung bang nakasimangot, ganyan, parang may gagawing hindi maganda, ganyan, or parang suplado, parang ganyan. Hindi kami pinansin. Ganyan, hinayaan na lang namin. Hanggang sa yung nanay in-invite namin sa church pag Sunday. Ngayon, nung nakauwi na po kami, nung Sunday, yung nanay na-invite namin. Ngayon, nung after ng service, nagkwento po siya sa amin. Ang sabi niya sa amin, alam nyo, sabi niya, nung nagpunta kayo sa bahay namin na nagsishare, di ba, yung anak ko dumating, hindi kayo pinansin. Kinausap ako noon, sabi nung nasharean namin yung nanay. Sabi niya, ano pong sinabi? Sabi po namin, alam nyo bang pinagkamalang kayong magnanakaw? Sabi niya, kasi sabi nung anak, nanay, huwag kayo basta-basta nagpapapasok sa bahay kasi malay nyo, baka yung mga pinapapasok nyo magnanakaw na. Kaya yun yung unang sinabi sa akin. Parang kumbaga nung sinabi na parang magnanakaw daw kami, ganyan. Minsan napaisip na lang kami nung wala na yung nanay. Sabi niya, pupogi naman ng mga magnanakaw. Parang ganyan. Joke lang po. Di nung
Tayo di hinayaan na lang namin. Ganyan, hinayaan na lang. Okay lang po yun. Ganun talaga. Ganyan. Ayan yung pag-pray natin, malay nyo, sa susunod, madadala dito sa simbahan. Pero alam nyo po, minsan aalaw ng Diyos yung sitwasyon na ganung bagay. Amin po. Yung mga manggagawa natin dito, ang pupogi naman, ang gaganda naman po, pagkamalang magnanakaw, amin po, kumbaga, minsan naalaw ng Diyos yung sitwasyon na yan para makita natin na kasama natin si Lord. Alam nyo po, praise God, kasi alam nyo, yung anak nang na-invite namin, na nagsabi na magnanakaw kami, alam nyo po, nadala namin, or kumbaga, umatin sa simbahan. At nagulat kami nung Sunday noon na umatin, nagulat kami, ang sabi namin, ito yung nagsabi sa amin na magnanakaw kami, ganyan. Pero alam nyo po, yung ate na yon ay umatin sa simbahan. Hindi lang yung ate, kundi pati yung buong sambahayan niya ay umatin. Amin po, minsan alaw ng Diyos yan para dun sa sitwasyon na yan, makikita natin nakikilos siya. Hindi tayo pababayaan ni Lord. Amin po. Kumbaga, nakaka-bless kasi yung nagsasabing mga ganun. Minsan yung mga nagsasabi ng mga negative, yung mga nagpipersecute sa atin, sila pa minsan yung madadala doon sa simbahan. At sila pa yung gagamitin ng Panginoong Sus. Amin po. Mula nung nasan ako doon sa lugar na yan, ay patuloy-tuloy na umatin. May time pa nga na nakasama ng camp yan ay tuwang-tuwa siya sa mga manggagawa. Kasi bakit? Ganito pala yung manggagawa nyo dito, sabi niya. Masisipag. Nagtitinda, mga ganyan, kahit sa nagtitinda. Sabi niya, ganyan po talaga. Masipag, kaya sobrang blessed niya doon sa mga manggagawa. Mula noon kumbaga, nung andun ako sa lugar na umaten siya. Pero wala na po akong balita. Pero nung Sunday, nakita ko po doon sa post dito sa church natin, nakita ko po na umaten at nag-testify yung nanay at yung anak. Amin po. At minsan nakikita ko na umaaten sila. Amin po, glory to God. Kumbaga, minsan iaalaw ng Diyos na madapa tayo, masaktan tayo, para mas ma-realize natin, para mas makita natin kung ano yung purpose kung bakit nangyari. Amin po. At para makita natin na yung bagay na yan ay para sa ikakabuti natin. Amin po. At para mag-glorify po ang Panginoong Sus. Amin po. Kaya yung mga sitwasyon na pinagdadaanan natin, inalaw ng Panginoong Sus yan para mas ma-realize natin na kasama natin ang Diyos. At proud ako doon sa mga kapwa ko manggagawa na nag-iisa sa field at nakakaya na yung bang sumunod. Amin po. At ang Diyos po ang magpala po sa inyo po. At kumbaga sa atin, yung sitwasyon sa atin, malaki man or maliit, inaalaw ng Diyos yan para mas maging matibay at para mag-glorify po natin yung Diyos na pinaglilingkuran po natin. Amin po. Always nating tignan yung positive side. Huwag nating titignan yung mga negative. Kasi kung titignan natin yung mga negative dun sa paglilingkod natin, mapanghihinaan talaga tayo. At kumbaga, minsan magsi-self-pity talaga tayo. Always nating tignan yung mga positive na bagay kasi alam ng Diyos kung ano yung makakabuti. Amin po. Kasi makakabuti para sa atin at para sa akin. Always nating tignan. Huwag nating titignan yung mga bagay na hindi maganda. Kasi minsan darating talaga doon sa ministry natin na madataba talaga tayo, masasaktan talaga tayo. Amin po. Pero huwag nating tignan yung kung paano tayo nadapa at kung paano tayo nasaktan. Tignan natin kung ano yung gagawin ng Panginoong Sus sa bagay na yan. Sa sitwasyon po natin. Always nating ialaw na, Lord, bahala ka sa sitwasyon ko, pinagkakatiwala ko itong sitwasyon ko, itong ministry ko, pinagkakatiwala ko sa iyo. At doon natin makikita ng Diyos ay kikilos siya at makikita natin na sa sitwasyon natin nag-glorify po ang Panginoong Sus. Habang nagpapatuloy tayo, nag-glorify po natin ang Panginoong Sus. Kasi ang gusto ng Diyos doon sa ministry natin ay maganda.
Kaya ang always nating tignan yung mga bagay na magagandang ginawa niya sa buhay natin. Actually, kung titignan naman natin, buong buhay natin puros kabutihan, magagandang bagay yung ginawa ng Panginoong Sus sa atin. Alam niyo, yung isang magandang bagay, hindi ka umalis dito sa paglilingkod sa Panginoon, nananatili. Amin po. At yung mga bagay na nangyari sa atin, pangit man or maganda, para sa ikakabuti natin. Amin po. Isang bagay lang na gusto ng Panginoong Sus doon sa buhay natin, sa ministry natin at sa pamilya natin ay yung mabuti. Minsan makikita natin doon sa ministry natin may pangit na nangyayari. Part yan. Pero ang isang bagay yan ay tignan natin kung ano yung magandang gagawin ng Panginoong Sus sa sitwasyon na yan. Iaalaw minsan ng Panginoong Sus na madapa tayo, masaktan para mag-glorify natin ang Panginoong Sus. Para masabi natin, Lord, hindi mo ako pinabayaan doon sa sitwasyon. Amin po. So, yun lamang po yung may share ko po sa inyo. Ang Diyos po ang magpala po sa bawat isa. Bago man po tayo magtapos ay yuko po tayong lahat at manalangin po tayo. Nagpapasalamat kami, Panginoon, sa oras na ito, Panginoon. Salamat, Panginoon, dahil Lord, tinuturuan mo kami, Panginoon, na huwag mawalan ng pag-asa, Panginoon. Kundi Lord, tinuturuan mo kami, Panginoon, kung paano pa mas maging mapalapit sa iyo at kung paano pa mas maging maging matatag sa iyo, Panginoon. At tinuturuan mo pa kami, Panginoon, kung paano ka pa namin mapaglingkuran ng mas maayos, mas maging matapat, Panginoon. Kaya Lord, salamat sa mga reminders mo. Dahil Panginoon Lord, yung lakas na binibigay mo sa amin ay sapat sa mga bagay, Panginoon, na anuman yung sitwasyon na pinagdadaanan namin, Panginoon. Kaya bigyan mo kami, Panginoon, ng tatag, bigyan mo pa kami, Panginoon, na Lord, ng lakas para mag-glorify ka, para mapurihan ka, Panginoon. Pagpalain mo ang bawat isa, Panginoon, na nanonood sa oras na ito, at pagpalain mo ang gawain mong ito, Panginoon. Salamat, O Diyos, sa kabutihan mo. Salamat, Panginoon, sa pagmamahal mo. Salamat, Panginoon, sa pagyakap mo, Panginoon. Wala kaming ibang hangad, mapurihan, kundi mapaglingkuran ka, O Diyos. Ina-appreciate namin ang lahat ng mga bagay na ginagawa mo sa buhay namin, sa pamilya namin, Panginoon, at sa ministry namin, Panginoon. Pinagkakatiwala namin ito sa iyo at sa iyo lang po, Panginoon, ibinabalik ang pinakamataas na papuri at pasasalamat sa dakilang pangalan ng aming Panginoong Sus. Amen. Amen. So yun na po, maraming salamat po sa inyong lahat. Pagpalain po tayo ng Panginoong Sus. God bless po.